Pa-share naman mga Lodi. At heto na ang una na si Lodi Leo Acibal, Lodi J. Zumo Zumo Jr., Lodi Gerardo Cunanan ng Jensan at happy birthday sa Uncle Benny niya, Lodi Ryzen Pangkoga, Lodi Asta Boy, Lodi Sherland Nogueraza, Lodi Roldan Ricario, Lodi Norlex Piluton, Lodi Charlie Tu Sibul, Lodi Kenshen. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-20 kabanata, sa pagpapatuloy. Naiinis na napalingon ito sa likuran ng may naiinis na mukha. At sinabi nito sa kanyang isip na mangmang na tao. Sa huli, hindi mo pa rin napatay si Jong Il-guan. Napalaki ang mata nito nang may napakinggan na sigawan na harangin sila. May bigla ang pag-atake. Ito pala ang grupo ng ating bida na walang pag-aalinlangang mabilis na sumusugod sa direksyon kung nasaan si Tejar. Tangan ng matinding determinasyon at nag-aapoy na hanggang abutin siya sa kabila ng anumang panganib. Habang ang bawat hakbang nila ay punong-puno ng tensyon at paghahanda sa nalalapit na sagupaan na tiyak na magpapasya sa kanilang kapalaran. Nagtatakang nakatingin si Tejar sa kanila, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagdududa at pagkalito habang nasasaksihan niya kung paanong walang pag-aatubiling nilalabanan ng ating bida ang kanyang mga alagad. Dagdag pa nito na anong nangyayari. Hindi ito ang napagkasunduan namin ng taong yon. Napasabi naman ng lalaking katabi nito sa isip na anong nangyayari. Paano siya napunta rito? Sinabi pa ni Tejar habang tumatayo sa kanyang kinakaupuan na gayunpaman. Kung may bisitang dumating, nararapat lang na salubungin ito. Na ikinagulat ng lalaking katabi niya. Naglakad si Tejar habang sinasabi na hoy, dalhin mo rito ang aking sandata. Habang nakababa na si Tejar, sinabi ng lalaki sa kanya na Taishi. Dagdag pa nitong sinigaw na hindi ko pa po natatanggap ang inyong tugon. Kinakailangan ninyo pong malinaw na ipaalam kung makakapunta kayo sa Changping City upang tumulong, upang may pagbigay alam ko sa ganggang ang ukol sa inyong kabayaran. Tahimik naman na lumingon dito si Tejar. At pagkatapos sinabi nito dito na umuwi ka at sabihin mo sa eunuch na yon, tapos na ang transaksyon. Nagulat naman ito sa kanyang narinig makikita sa mukha nito na hindi makapaniwala sa nangyayari. Makikita ang ating bida na patuloy na umaatake sa Mongolian na matatag na humaharang sa kanilang daan. Walang takot na ipinagpapatuloy ang kanyang pakikipaglaban upang makalusot sa gitna ng sagupaan, habang ang bawat galaw niya ay mabilis at puno ng determinasyon na maitaboy ang sinumang humahadlang sa kanilang pag-abot kay Tejar. Napalingon ang ating bida sa kanyang gilid, saglit na naabala sa gitna ng labanan, habang ang kalaban sa tabi niya ay napasigaw sa tindi ng sakit matapos ang tama na kanyang natamo, dahilan upang mas lalong uminit ang sagupaan at magpatuloy ang tensyon sa paligid. At isang Mongolian ang biglang nataman sa dibdib ng sibat, dahilan upang mapa-atras ito at mawalan ng lakas. Napasigaw ito sa matinding sakit habang nakatingin sa kanya, ang mga mata ay punong-puno ng paghihirap at pagkabigla. Agad na seryosong bamaling ng tingin ng ating bida sa gilid, alerto at handang sumugod muli, habang mabilis niyang tinatansya ang susunod na galaw sa gitna ng patuloy na kaguluhan ng labanan. Nakita niya ang mas marami pang kalaban na unti-unting lumilitaw sa paligid. Kaya't tahimik niyang naisip na mas malaki ang puwersa ng mga bantay kaysa sa inaasahan, at mariin siyang nakatingin habang sinabi sa kanyang isipan na kung magpapatuloy pa ito, tiyak na mas dadami ang mga masasawi sa magkabilang panig. Biglang isang malakas na puwersa ang kanyang hinarang gamit ang sibat, at sa tindi ng impact ay napa-atras ang kabayo at napalihis sa gilid, kasabay ng pagyanig ng paligid habang patuloy ang magulong labanan. Gawa pala ito ni Tejar, na makikita ang mukha nito na sinasabi na hindi inaasahan na nasalo niya ang ataking iyon. Karapat-dapat talaga siyang tawaging Little Killing Wolf. Lumapit ito sa ating bida habang sinasabi na ako mismo ang haharap sa iyo. At biglang lumipat ang eksena sa isang manor na natatabunan ng makapal na dilim. At mula sa harapan ni Dongbang Chanho, may isang lalaki na tahimik na nakatayo hawak ang papel na nakaharap sa kanya, habang sa magkabilang gilid ay nakatayo ang mga sundalo na parang estatwang handang sumunod sa anumang utos. May madilim na ekspresyon sa mukha si Dongbang Chanho habang matalim ang kanyang tingin, at sa mabigat na boses ay sinabi niya, basahin mo ulit. Makikita ang lalaki na pinagpapawisan ng malamig habang unti-unting nanginginig ang kanyang boses, halatang nabibigatan sa presensya ni Dongbang Chanho at sa bigat ng sitwasyon, habang pilit niyang pinananatiling kalmado ang sarili sa harap ng mga sundalong nakabantay sa kanyang paligid.
At binasa nito ang nakasulat na mapapakinggan sa silid na sa Grand Marshal ng Dongbang, ang iyong pagtatraidor ay nabunyag na sa mundo. Iniutos ng bagong emperador na ikaw ay bibitayin dahil sa pagpatay sa dating emperador, kasama ang pag-ubos sa iyong buong angkan. Gayunpaman, dahil sa iyong mga nakaraang kontribusyon sa bansa, ang mahal na hari ay handang magbigay ng awa kapalit ng iyong ulo lamang. Naiinis na napahawak si Dongbang Chanho sa upuan habang binabasa pa nito na si Dongbang Chonho, isang traidor sa imperyo, ay dapat sumuko sa korte at harapin ang nararapat na parusa para sa kanyang mga krimen. Matalim na tumingin si Dongbang Chanho sa kanya, at sa malamig ngunit autoritatibong tinig ay sinabi, "General mo." Agad na tumugon ang general na may halong pag-iingat at kaba, "Bakit po, Panginoon ko?" Makikita ang lalaking nagbabasa na sinabi pa sa kanya ni Dongbang Chanho na pugutan ang bastos na yan at ipadala ang kanyang ulo sa eunuch. Nang marinig yun agad na makikita ang takot nito sa mukha. Makikita ang silid na sumisigaw ito na Lord Dongbang. Magmakaawa po kayo at humingi ng kapatawaran. Dagdag pa nito habang kinukuha ng mga sundalo na kapag wala kayong ginawa, ang buong pamilya Dongbang ay mauubos, Panginoon ko. At makikita si General Ma na mabilis na bumaling ng tingin kay Dongbang Chanho. At tinanong nito na ano ang inyong utos. Dagdag pa nito habang napahawak sa ulo si Dongbang Chanho na may seryosong mga tingin sa unahan na hindi na natin mapipigilan ang mga rebeldeng ito rito. At mas tumilim pa ang mga tingin nito. At sinabi pa na tutuloy tayo sa Changpyeong Fortress. At pagkatapos, makikita si Rimei na masaya na makikita ang ngiti sa mukha. Biglang natusok ng karayom ang kanyang daliri. Pinagmasdan niya ito habang sinasabi na bakit ba ang dami kong mali ngayon. Habang hinihipan niya ang kanyang daliri, isang malakas na tinig ang kanyang narinig na agad siyang napatingin dito na sinasabi na binibini. Ito pala ay ang kanyang yaya na napasabi siya na bakit? Dagdag pa niya dito na ano yun, yaya? Balisa ang mukha nito na bahagyang nakababa ng ulo na sinabi sa kanya na binibini. Kailangan niyo nang tumakas agad. Dagdag pa nito na ang ama mo ay inakusahan ng pagtatraidor, na makikita ang gulat sa mukha ni Rimei nang marinig niya yon. At biglang lumipat ang eksena sa dalawang kabayo na marahas na nagbabanggaan sa gitna ng alikabok. Nagpapalitan ng bawat atake ang ating bida at si Tejar habang parehong nakasakay sa kabayo, mabilis ang kanilang galaw sa gitna ng rumaragasang labanan, at bawat salpukan ng kanilang mga sandata ay sinasabayan ng alikabok. At sinigaw sa kanya ni Tejar na para sa isang asong kalye mula sa Central Plains, marunong ka palang mang-abayo. At isang malakas na atake ang pinakawalan ni Tejar papunta sa ating bida, ngunit mabilis itong naharang ng ating bida gamit ang kanyang sandata, dahilan upang magtama ang kanilang puwersa at umalingawngaw ang tunog ng banggaan habang kapwa sila pilit na hindi nagpapatalo sa gitna ng maigting na sagupaan. Napakagat ng mariin ang ating bida sa kanyang ngipin, ramdam ang bigat ng laban habang mabilis niyang ibinalik ang atake sa pamamagitan ng biglang pagtusok ng sibat. Kasabay ng matigas niyang sinabi, "Manahimik ka." Bahagyang iginalaw lamang ni Tejar ang kanyang ulo, sapat para maiwasan ang sibat na dumaan na ilang pulgada lamang sa kanyang gilid, at sa kabila ng panganib ay nanatili itong kalmado. Nakatingin si Tejar sa kanya ng diretso, malamig at kalkulado ang kanyang tingin. Habang ang ating bida naman ay bahagyang natigilan at nagulat sa hindi pagtama ng kanyang sibat. Nanlaki ang mga mata ng ating bida, at sa loob ng kanyang isipan ay hindi niya maiwasang mapaisip ng may gulat, na iwasan niya yon. May seryosong tingin si Tejar sa kanya habang nananatiling kalmado sa gitna ng labanan, at sa mababa ngunit matatag na tinig ay sinabi niya, "Ang teknik na yon. Nakita ko na yun dati." Bahagyang pinalaki ang mata na sinabi pa na ang isa. Sinigaw pa nito ng malakas habang mariin na hinampas siya ng sandata nito na parang hindi naging ganito kagaan ang felt spear ni Mo Yang. Batang lobo, agad namang naharang ng ating bida ang mabigat na atakeng yun. At pagkatapos, mabilis na pinaikot ni Tejar ang kanyang sandata sa kanyang kamay, ang galaw ay eksakto at kontrolado habang nakatitig siya ng diretsyo sa ating bida. Napangiwi ang mukha ng ating bida, halatang napipilitan at sandaling nabigla sa bigat ng sitwasyon. At sa loob ng kanyang isipan ay hindi niya maiwasang magtanong, anong gagawin ko? Nanlaki ang mga mata ng ating bida habang ramdam ang bigat ng sitwasyon. At sa loob ng kanyang isipan ay dumaan ang matinding pag-aalinlangan na wala akong tsansang manalo sa ganitong lagay.
At sinabi sa kwento habang makikita ito na Warat isang tribong Mongol na ang ibig sabihin ng pangalan ay mga tao ng kagubatan sa kanilang wika. Nagmula sila sa kanlurang Mongolia at kilalang may lahing Turkic, kaya mas mabangis silang mandirigma kaysa sa mga purong Mongol. Hindi gaya ng ibang tribong Mongol, na ang mga pinuno ay tinatawag na Khan, ang tribong Warat ay gumagamit ng sarili nilang natatanging titulo. Ang Taishi, ang mga mandirigmang Warat ay kilala sa kanilang lakas. Pati ang mismong emperador ng Ming ay nabihag nila sa isang labanan, isang kaganapang kilala bilang Tumo Crisis. O ang insidente ng Zhengtong. Dahil kinilala ang kanilang pambihirang galing, ang mga Warat ang naging tanging paksyong Mongol na pinayagang gumamit ng titulong bukod sa Khan. Habang bahagyang nakatalikod si Tejar at hindi inaalis ang kontrol sa sitwasyon, malamig siyang nagsalita. Napapagod ka na ba agad, Sosarang? Lumingon si Tejar sa kanya, seryoso pa rin ang mukha at walang bakas ng pag-aalinlangan, at sa malamig na tinig ay sinabi niya, nakakadismaya naman. Napasabi naman ang ating bida sa isip na imposible, masyado siyang malakas. Hinawakan ni Tejar ng mahigpit ang kanyang sandata at sinabi na kung wala ka na palang kayang ipakita sa akin. Kung ganoon, mamatay ka na lang. Na mabilis na pinatakbo ni Tejar ang kanyang kabayo pasugad sa ating bida. Naglalabas ng matinding enerhiya si Tejar habang mabilis na papunta sa ating bida, habang siya naman ay buong tapang na ibinuka ang kanyang sibat. Napangiwi siya ng mukha habang napasabi sa isip na buwisit, kahit sa lakas lang at labanan sa kabayo, mas lamang na lamang siya sa akin, anong gagawin ko? Biglang may naalala siya na sinabi sa kanya na naisip mo na bang mag-aral ng tamang martial arts? Sumagot siya na matagal ko nang alam na isa kang mandirigma ng Miriam. Pero kahit anong tingin ko, mas marami na akong napatay na kaaway kaysa sayo. Sinabi naman sa kanya ni Nohagwan na aaminin ko. Mabilis at mahusay ka pumatay. Dagdag pa niya na pero kung mayroon kang tunay na master, mag-iiba ang lahat. Ang mga teknik sa pakikipagdigma ay epektibo lang laban sa mga walang alam sa martial arts. Napatingin siya kay Nohagwan na sinabi niya na parang isang walang kwentang dahilan lang yan. Ngumisi sa kanya si Nohagwan at sinabi sa kanya na gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Kahit gaano ka pa kalakas, kung hindi mo pag-aaralan ang tunay na martial arts, hindi mo kailanman malalagpasan ang limitasyon mo. Balik sa kanya na tahimik lang ito na nakatingin sa ibaba pagkatapos maisip yun. At sa gitna ng mabilis na pag-iisip ay mahigpit niyang hinawakan ang renda habang sa kanyang isipan ay dumaan ang mabigat na desisyon na, sa huli, yun lang ang tanging paraan para makaligtas dito, bago niya tuluyang binitawan ang renda, dahilan upang bahagyang maguluhan at magulat si Tejar nang mapansin ang biglaang pagbabagong yun sa kilos ng ating bida. Malapit na sa kanya si Tejar, rumaragasa ang kanyang kabayo sa direksyong kinaroroonan ng ating bida, habang ang hangin ay tila sumisigaw sa bilis ng kanilang galaw. At sa mismong sandaling yun ay mabilis na bumaba sa kabayo ang ating bida, handang harapin ang paparating na banggaan sa lupa. Tila naiinis si Tejar sa biglang kilos ng ating bida, at habang patuloy ang kanyang pagsulong ay malakas siyang sumigaw, Sosarang. Anong klaseng biro to? Napuno ng iritasyon at pagtataka, habang mas lalo pang umiigting ang tensyon sa pagitan nilang dalawa sa gitna ng labanan. Pumikit sandali ang ating bida, at sa loob ng tahimik na pagtuon ay naglabas siya ng malakas na enerhiya habang dahan-daang ibinubuka ang kanyang kamay. At sa kanyang isipan ay malinaw niyang inalala, tandaan mo, noon, isa lang itong desperadong taktika. Ngunit sa loob ng kanyang isipan ay mabilis niyang kinilala ang limitasyon nito. At nasabi pa sa kanyang sarili na hindi ito tatalab laban sa isang tunay na warlord, kaya't sa kabila ng lumalakas na enerhiya sa kanyang palad ay nanatiling matalim ang kanyang pag-iisip, handang maghanap ng mas mataas na antas ng depensa o kontra-atake sa paparating na sagupaan. Mariin siyang pumikit, at sa gitna ng umiigting na tensyon ay dumaan sa kanyang isipan ang mabibigat na alaala, ang tunay na martial arts, ang bagay na dati pinaka-inaasahan ko, ang bagay na pinaka-kinasusuklaman ko, at ang taong pinakamalapit sa akin, habang unti-unting bumabalik sa kanya ang bigat ng nakaraan na tila lalong nagpapalakas sa kanyang determinasyon sa kasalukuyang labanan. At ilang sandali pa ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at sa pagmulat na yun ay tila nagbago ang kanyang presensya, mas matalim, mas mabigat, at mas determinado. Bahagyang tumalon ang ating bida patagilid, habang papalapit na sa kanya si Tejar. Hinanda ni Tejar ang kanyang sandata,
ang kanyang tingin ay matalim at seryoso habang patuloy niyang kinokontrol ang rumaragasang kabayo, at sa gitna ng pag-atake ay sinabi niya sa malakas na tinig, "Sumusugod ka sa isang rumagasang kabayo." Dagdag pa ni Tejar habang malakas niyang ihinahampas ang kanyang sandata sa direksyon ng ating bida. "Napakahangal mo, ngunit mabilis na tumalon sa ere ang ating bida, umiiwas sa mabigat na atake." Matalim na tumingin ang ating bida kay Tejar. At sa isang kisap mata ay makikita ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga paa, tila naghahanda para sa susunod na hakbang. Naikinagulat ni Tejar nang mapansin ang hindi inaasahang bilis at kontrol ng ating bida sa gitna ng laban. Nagkasaabayan silang dalawa sa paghampas ng kanilang mga sandata, at sa bawat banggaan ay nag-iiwan ito ng mga guhit sa hangin na parang kumikislap na bakas ng kanilang bilis at lakas. Ngunit sa sandaling yun ay ang after-image lamang ng ating bida ang nataman ni Tejar, habang ang sariling atake ng ating bida ay tuluyang sumapol sa kalaban at pati sa kabayo nito. Agad na bumulwak ang dugo mula sa katawan ni Tejar, at ang kanyang kabayo ay napasubsob at bumagsak sa lupa sa tindi ng tama, habang ang ating bida naman ay tahimik na nakatalikod sa kanya. Makikita ang seryoso at matalim na mga tingin ng ating bida, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang nananatili siyang nakatalikod. At ang presensya niyang naglalabas ng enerhiya ay lalo pang nagpapabigat sa paligid. At dito na po nagtatapos ang ika-32 kabanata. Ika-33 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang kabayong sinasakyan ni Tejar na nakahandusay sa lupa at wala ng galaw, at putol ang paa sa likuran. Habang si Tejar naman ay nakaupo sa lupa, hawak ang kanyang sugat at pilit pinipigil ang sakit, ang kanyang paghinga ay mabigat habang nakatitig sa nangyaring pagbaliktad ng laban sa kanyang harapan. At ilang sandali pa ay napasok si Tejar ng dugo, bahagyang napayuko habang pilit niyang sinasalo ang sarili, ang kanyang paghinga ay lalong bumibigat at ang kanyang katawan ay tila unti-unting nanghihina sa gitna ng katahimikang bumabalot sa paligid. Tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang kamay na may bahid ng dugo, ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso at malalim, tila sinusukat ang pinsalang kanyang tinamo. At sinabi nito sa kanyang isip na, napinsala na ang loob ng katawan. Napatingin ito sa ating bida habang sinasabi niya dito na pagod ka na agad, ano? Nakatayo ang ating bida sa harapan nito habang sinasabi niya na Tejar. Tahimik naman na pinagmamasdan siya nito na may nanghihina ng tingin. At sinabi nito sa ating bida na alam ko na bata ka pa. Sa Solrang, pero sa malapitan, mas bata ka pa pala kaysa sa inaasahan ko. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na may huling salita ka ba? Nakatingin sa kanya ng mariin si Tejar na sinabi niya na huwag mong iisipin na ang mundo ng Central Plains ay mananatili habang buhay. Isang mundong tatapat dito ang Sisibol, sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ng ating bida sa kanya habang nakatayo siya sa harapan nito na ikaw na asal Mongol na asal aso. At pagkatapos, makikita ang mga bandera at ang usok ay umaangat sa langit na may simisigaw na sa lahat ng mga sundalong Mongol. Makinig kayo, tapos na ang digmaan. Nang marinig ng mga ito agad na lumingon ang mga sundalo ng Mongol habang may hindi makapaniwalang mukha sa mga ito. At makikita ang ulo ni Tejar na nakatusok sa sibat na itinaas sa ere. Na makikita ang ating bida ay mabilis na dumadating. Sakay ng kabayo, dumaan sila sa gitna ng napakaraming kawal ng Mongolian, na sinasabi sa kwento na ang labanan ay natapos ng mas tahimik kaysa sa inaasahan. Ito ay dahil sa tradisyon ng mga Mongol na iurong ang kanilang hukbo kapag namatay ang kanilang khan. At mula sa paligid ay makikita ang mga bangkay ng mga tao na nakahandusay sa lupa, tahimik at walang galaw, habang ang hangin ay tila mabigat at puno ng bakas ng sagupaan. Mula rito ay tahimik na naglakad ang ating bida, dala ang isang supot na mahigpit niyang hawak. At sa loob nito ay naroon ang ulo ni Tejar. Makikita naman si Governor Jong na nakaupo sa lupa, duguan at halatang nanghihina, habang dahan-daang papalapit sa kanya ang ating bida, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng kahulugan sa gitna ng tahimik na paligid. Malapit na ang ating bida kay Governor Jong, habang sa mabigat na katahimikan ay maririnig ang mahina at hirap na pag-ubo ng gobernador. Halos ipikit na ni Governor Jong ang kanyang mga mata, ang kanyang boses ay mahina at paos habang pilit niyang binigkas ang mga salitang. Nagawa mo,
Dahan-daang hinagis ng ating bida ang supot sa harapan ni Governor Jong, ang kanyang kilos ay tahimik at mabigat. Habang nakatingin siya dito sinabi niya na ito ang ulo ni Tejar. Napatingala ng tahimik si Governor Jong sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at mabigat na emosyon. Mahina at paos na nagsalita si Governor Jong, habang nakatingala pa rin sa ating bida, na nagawa natin, magaling, ang iyong ginawa. Tahimik lang naman na nakatingin ang gating bida sa kanya. At sinabi niya sa isip habang nakatingin kay Governor Jong na may malalim na paghinga na mahirap na siyang magsalita, malamang ay napinsala ang kanyang baga. At humihina na ang kanyang paghinga. Bigla naman na may napansinan ng ating bida. Hinawakan ng mahigpit ni Governor Jong ang kanyang espada kahit na ito ay wala ng lakas na nanginginig. At sa kanyang harapan, ginamit ang natitirang lakas upang iangat ang kanyang espada. Makikita naman ang mukha ng ating bida na mariin na nakatingin dito ng tahimik. Gamit ang espada ni Governor Jong ay nagsulat siya sa lupa habang sinasabi naman sa kanya ng ating bida na huwag kang mag-alala sa hipag ko. Ako na ang bahala sa kanya. At napalaki ang mata ni Governor Jong nang tawagin siya ng ating bida na tsaka. Salamat, brother, na makikita ang bahagyang ngiti ng ating bida na nakatingin sa kanya. At makikita rin ang ngiti sa labi ni Governor Jong nang marinig niya yun na sa wakas ay tinawag din siya ng ating bida na kapatid. At ilang sandali pa ay tuluyan ang ipinikit ni Governor Jong ang kanyang mata. Habang tahimik lang na pinagmasdan siya ng ating bida, sinabi niya sa kanyang isip na magpahinga ka na ng payapa. Tsaka, sabihin mo kay Kuya Muyong na huwag masyadong mag-alala. Biglang nagulat naman siya nang may mapakinggan sa kanyang likuran na hayop ka. Sinira mo ang lahat. Ito pala ang katabi ni Tejar kanina na agad na lumingon ang ating bida sa kanya. At naiinis nitong sinabi na matalim na tumingin sa kanya na nabigo ang plano. Dahil sa kagagawan mong hayop ka, mabilis itong sumugod sa kanya habang sinisigaw pa ng malakas na huwag mong pangaripang mamatay ng matiwasay. Lintik ka, nagulat naman ang ating bida habang naiisip si Jiang Maso na sinabi sa isip na ang teknik na yun. Malapit na sa kanya ito na sinisigaw pa na mamatay kang lintik ka. Mabilis na paparating na ito sa ating bida habang nakahanda na ang espada na nakatayo lang siya sa harapan nito. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang isip na buwisit. Hindi ko maabot ang sandata ko, anong gagawin ko? Bigla namang makikita ito na malakas na sinigaw na lahat ng unit, malayang magpaputok. Napatigil naman ito sa kanyang pag-atake sa ating bida habang napalingon sa kanyang likuran, at agad ding nagulat ang ating bida nang mapakinggan niya ito. Makikita ang mga palaso na nagliliparan sa langit, bumabagsak patungo sa kinaroroonan nila na parang ulan ng bakal. Napangiwi ang mukha nito, habang pinagmamasdan ng dumarating na mga palaso, hindi niya napigil ang mapabulong, ano ba tong nangyayari? Dagdag pa nito habang bumabagsak ang palaso dito na ano ba itong kaguluhan na ito? Ilang sandali pa ay makikitang tuluyang tumama ang mga palaso sa katawan nito, habang ang ating bida ay nakatingin sa kanya ng tahimik at mabigat ang ekspresyon. Makikita ito na nakahandusay sa lupa, hindi na gumagalaw, habang ang katawan ay puno ng palaso. Pinagmasdan ng ating bida ang nakahandusay na katawan sa lupa, habang sa kanyang isipan ay mabilis na sinabi ng may pagtataka na kaalyado ang nagpapaputok nito, pero kanino galing? At isang nakakabayo ang dumating, ang kabayo ay huminto habang nakatingin ito sa ating bida, at sa mahinahon ngunit may bahid ng pagkamanghang tinig ay sinabi niya, nakalabas ka rin pala ng buhay sa huli. Isang general pala ang dumating, kasabay ang kanyang hukbo na unti-unting pumapalibot sa lugar. At sinabi nito sa isang sundalo sa gilid niya na iligtas ang mga sugatan at iligpit ang mga bangkay. Habang makikita naman ng ating bida na tahimik na pinagmamasdan ang general. At sinabi niya sa kanyang isip na Jiang Yosang, ang pinakamatandang general sa Iron Horse Corps. Dagdag pa niya sa isip habang makikita ito na base sa mga nawala, malinaw na iniurong niya ang hukbo bago pa man magsimula ang labanan. Pagpatay sa isang mukhang miyembro ng East Chamber, malamang ay para burahin ang ebidensya ng sarili niyang pagtataksil. At pagkatapos, sinabi niya dito na ang deputy commander ba yun? Dagdag pa niya habang makikita ang seryosong mukha na ang traidor sa ating hukbo. Tahimik naman na nakatingin sa kanya si General Jiang Yosang. At pagkatapos, sinabi nito sa ating bida na pagtataksil, kamo ang sabi mo. Bakit sigurado ka na pinagtaksilan ko kayo?
Naiinis na sinabi ng ating bida sa kanya na hindi ko tinalikuran ang tungkulin ko sa emperador. Anong aspeto noon ang matatawag na pagtataksil? Sinabi nito sa kanya habang makikita ang bibig na. Hindi mo tinupad ang iyong tungkulin. Sinabi pa nito sa kanya na at sino ba talaga ang dapat kong protektahan? Nagtataka naman ang ating bida sa kanya. At naiinis nitong sinabi pa sa kanya na wala nang natira para protektahan. At ngayon, traidor na ako dahil lang umalis ako? Napasabi naman ng ating bida sa kanya na ano bang pinagsasabi mo? Mariin na nakatingin ito sa kanya habang sinasabi na lilinuin ko sa'yo. Nasa panganib si Dongbang Chonho, na agad na napalaki ng mata ang ating bida sa kanyang narinig. At dito na po nagtatapos ang ika-33 kabanata.